ayaw ko na lang space nito. 2 minuto, wala namang binubula lang kayo na mga gwapo kayo dito. Lahat ng mga kaganda nandito na. At sabi dito yung kumanta ng Ikaw, pauwiin mo na. May asawa ka na, ma'am? So, baka rasyan yung asawa, mabaril tayo dito. Ang Chief Presidential Legal Counsel and Presidential Spokesperson at isang model sa rampa, mula lagi, Salvador Panelo. Kita mo? He is the epitome of sartorial confusion. Kasi minsan di ko maintindihan. Alam mo to, bawal sa, it's People's Palace. Hindi ko naman tinatawag yan ng, I do not mention Malacanang at all. Pag ako ang nagsalita, I say my office. Ayaw ko lang. Hindi ko feel yung palas-palas. Pero stricto dyan. Ang problema ito si Panelo, mudo talagang devo of the moment is yung mga butas-butas na maong. Ito yung matatapos nakabots ng, nakabots siguro. Wala namang dadaldalang kabayo. Sa pinapasok nung bago pa kami, hindi ka pwede pumasok. Kasi nakamaong. Mas mahal pa ito sa kami ng gwardiya, walang maong. Pero sabi ko na, sir, papasukin ba natin? Hayaan mo yan kasi artista talaga yan. Actually, he is the lawyer of almost all na mga artistang nang mayroong kaso, naghiwalayan, siya yan. Kaya kung siya ang mga abogado, tuluyan na talagang maghiwalayan sa tingin ko. Roy Simato. Ito yung naglinis ng Boracay kasama si pero nung the very first day I decided i-clean up of Boracay, it was in a cabinet meeting kasi ang Boracay, lahat ng lumalabas ng dumi sa lahat ng hotel halos papuntang Boracay mismo, dagat. And so when I was campaigning, I was on the beach, I was inhaling. Inamoy ko sana yung hangin na presko, but mabaho. Kaya sabi ko, pag na-presidente ako, ipalinis ko to. Ngayon, pwede mang inumin pati ang tubig ng dagat. Okay na. Pero nung unang araw, di Bunga, sabi ko, sirahan ko ang Boracay. So news talaga yan. But the following day, sinusunda na si Secretary Lorenzana. But doon sa headline, naglalakad siya ng beach. Kinukunan siya ng kamera ng picture. Pero yung mata niya, ang mata nandoon yan sa dalawang puti na babae na nakabikini. Tapos tinawagan ko, sabi ko, Roy, akala ko ba naglilinis ka ng Boracay? Bakit ka palakad-lakad dyan sa bisi? Tignan mo yung mga, nakalimutan ko. Siguro, bigyan mo lang ng panahon para magsawa si Simato kasi matanda na rin para sa akin. Hanggang tingin na lang yan. Hindi tinitignan niyang human rights ang biktima. They are only worried of a carcass. Tawag ko niya, putang inang karkas. Isang kriminal, lista sila ng lista, umabot ng 70,000. Sabi ko lang man, I will kill you.
Pero hindi naman ko nakapatay ng isang tao. Istorya man lang yan. Wala pala kayo. Pero sabi ko, di sino nagpatay? Di ewan ko. Tanong mo si baka si Anyo, DILG General Anyo, o sa Armed Forces yung ito si General Esperon. He's from Pangasinan. Ako sinabi ko ganito, kung tumindig kayong mga major commanders ng Air Force, Navy, Police, pati Army, bababa ako. Uwi ako sa Davao. If I cannot get the kind of support that I was expecting all along, then I'd rather, wala na, bahala na kung sinong sumunod. Si Robredo na lang, yung babae. Wala kayong makuha dyan, sa totoo lang. Ang mga Bisaya, Tagalog, nag-surrender eh. We embrace Christianity. Nung nag-embrace tayo ng Christianity, we became a very forgiving people. Kaya medyo kita mo ang ating mismong Diyos nakapako sa cross. Diyos na yan, ha? Nakapako sa cross. Ako, matapakan mo yung kalyo ko, paputokin ko yung bayag mo, puta. Kasakit kaya niya. Kaya tayo, we are a forgiving people. Alam ko gaano ang sakripisyo ni Kristo. Kasi ako noong from high school, 7 years ako nagtapos ng high school eh. Naunahan ako ng mga classmate ko. Yan si Dominguez, kababata ko yan. Valedictorian yan hanggang nagtapos na lang sila. Ako nasa high school pa. Kaya sabi niya, walang swerte talaga itong bata na ito. Tatay ko, wala nang bilib. Sabi niya, may kasabihan sa Bisaya. Yung mga Bisaya lang, do hanggang pantalan ka lang. Ibig sabihin, pagkalaki mo, ang trabaho mo, kargador. It's an idiom actually, Visayan idiom. Hanggang pantalan ka lang. Sabi ko sa tatay ko, sige lang, basta bayaran lang ako sa ikarga ko, okay naman. Ngayon, if you look sa background, halos itong mga military PMAyer, halos ito lahat valedictorian. Klase nila. Totoo yan. Kaya umabot ng mga ranggo. Ito si Bongo, commander ng CSDF, civilian. Kapgo lang yan, kapgo. Kasi wala rin na tapos. But he was with me for 21 years. Mabait to. Kayong taga Davao, anak ito ni Tesoro. Hindi mo talaga ito, go lang tatay niya, Chinese. But ang nanay nito, Batanggin niya. May anak Tesoro, yung barong. Naging honorable. Tumindig ka nga, Bong. And I tell you, I guarantee you, natuto ito sa akin. Pati nga yung style, sinunod. He is very, pati babae, dalawa rin yung kanyang Ako, dalawa man rin ang asawa ko. Kaya, putang ina itong, alam mo ba magkano ang sweldo ng presidente? Alam ninyo kung magkano? 200,000. Ang asawa ko, dalawa. Yung 100,000 doon kay nanay ni Inday, itong 100 sa nanay ni Kitty. Ewan ko, ito si Bonggong ilan. Pero ito sila, pati yung kaharap mo na tatanda,
congressman? Meron rin yan. Maniwala kayo. Maniwala kayo. I was once a congressman. Kanya-kanyang diskarte yan. Hindi pa matapos ang sesyon, mag-start kami alas 4, matapos alas 10, alas 11. Ito mga to, mawala ito mga alas 7. Kasi naghintay, halika na magkain na tayo. Hindi yung asawa, ha? Kasi ang asawa hindi tumatawag. Kisihoda ka kung anong oras ka umuwi. Kung may mag-apura, hindi asawa yan. Girlfriend yan. Sigurado ako, kayong mga may turuan ko kayo. Kayong nagkapag-asawa ng Russian, mababait sila? Ha? Mabait? Russian ang husband mo? Very good? Mabuti pa, Russian na lang kayo. Pilipino talagang ugok yan.